Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba natin malalaman na mabait yung amo natin sa interview pa lang? Ayan. So interview pa lang, dapat alam mo na nasa tamang amo ka or medyo mabait sila. So dapat dun pa lang medyo observant ka na para walang sisihan sa huli. Kasi pagdating mo dito, sarili mo na lang yung iisipin mo and yung pagod na gastos mo and kailangan mong mabawi muna yun bago ka mag-terminate kung gusto mo man mag-terminate. Kaya kailangan alam mo na mabait yung amo mo or kahit papano naman makatao naman yung amo mo. So first is pagtanong pa lang sa'yo, walang madaming tanong. Walang umaabot sa akin nung una, sabi ko, kailangan mas mahaba yung oras na tinatanong ka, mas may chance na matanggap ka. Pero ngayon, gagawin natin, pag konti yung tanong and walang masyadong arte, yun yung amo na mas okay pakisamahan. Yung 5 minutes pa lang na hire ka na, yung madaming chucho. Yung akin nga lang dun sa Kings is hindi nga ako in-interview, kaso 5 adults sila and may aso. Ayoko talaga ng aso. Pero feeling ko hindi sila ganun ka-arte. Kaso nga lang, may own room ako dun, Sunday off ko. Kaso malaki ata bahay nila nun. Puro adult lang sila. Kaso nga lang, may aso. Ayoko talaga ng aso. Kaya tinanggap ko tong dito and hindi naman ako nagsisi dito so far. Mabait naman sila kahit papano and okay naman, umabot naman ako ng 7 months and mag 8 months na sa sunod, 'di ba? At least kahit papano naman, okay naman. Nabawi ko na lahat ng nagastos ko dito kaya anytime kung gusto nila ako i-terminate, walang problema, char. Ayan, so first is walang masyadong madaming arte, walang masyadong tanong-tanong and na-hire ka kaagad. Yun yung mabait na amo. And sa unang ano pa lang, approachable na and palangiti. Pero pag yung nakasimangot, hindi maganda yan. Yung amo ko dito kahit papano, maano mo talaga na mabait siya. Medyo maano lang siya, maselan and minsan stricta. Pero hindi siya yung katulad ng iba na sisigaw. Siya nung pag-interview pa lang, mahina talaga boses niya. And yung amo kong lalaki, walang problema, nakatingin lang, kasi under desire. Nakatingin lang siya ganun sa interview. Hindi ko nga alam na nandyan yung amo ko nung una. Kung hindi pa ginanon ng amo kong babae yung cellphone doon, nakita ko yung amo ko pala na lalaki is nakatingin lang din, nasa gilid lang, hindi lang siya nakikita ng camera. So, mabait sila pareho. Sa bata lang talaga, kung hindi mo alam kung paano kilitiin tong bata, dito ka mahirapan. Kasi, ang rules dito sa bahay, pag ayaw ng bata, ayaw nila. Kasi priority nila yung bata. Pag sinabi ng bata na ayaw ko dyan and parati umiiyak and nag-aano yung bata, ili-let go kanila, sasalbahiin ka ng babae. Yung ipapakitaan ka para ikaw na mismo yung sumuko. So, ganun yung ginawa nila sa dating katulong dito. Ayaw ng bata. Parati sila nag-aaway kasi yun parang tahimik lang yung na yun, yung katulong na yun. Alam mo yung parang tahimik lang, nagkikimkim. Katulad sa akin, lumalaban ako sa bata and alam mo yung nagre-reason out talaga ako and yung boses ko malakas din. Talagang pinapangaralan ko siya pag mali and parang naano ko yung loob niya, nakuha ko dahil bata isip din ako pag naglaro kami, laro bongga talaga and pwede kong ilagay yung picture namin dito sa na yun nga, pinasuot niya ako ng hikaw niya and tuwang-tuwa siya sa picture niya and alam mo yung tawang-tawa siya sa picture na nag-take ako ng picture and sinisingit niya yung mukha niya habang nagpipicture ako. So, mabait yung bata kasi nakuha ko na yung loob niya pero nung una, salbahe talaga to. Ayan. So, yung amo ko walang problema, doon lang talaga nagkakaproblema kapag yung bata talaga is ayaw ng bata. Kasi pag ayaw ng bata, hanapan ka nila ng butas para umalis ka. Ayan. Ano pa ba? Maano mo na mabait yung amo mo kapag binigyan ka ng food allowance, char. Sana all. Pag in-offer sa'yo interview, may food allowance ka, and ano pa lang, alam na nila yung mga para sa'yo, mabait yung amo na yan. And, mabait yung amo mo kapag hindi ka pinakain ng Indomie, char. Yung interview pa lang, sinabihan na yung isa, ewan ko kung nanonood pa si Irish ngayon, sinabihan siya na okay lang ba, Indomie lang yung tanghalian mo parati, walang kanin, Indomie isa, tsaka isang itlog, sabi ng nang nag-interview sa kanya. And then, parang nag-aalangan siya doon, and hindi niya nga tinanggap, parang sabi mag-isip pa daw, kasi i-interviewin pa nila yung iba. Tapos nung natapos na yun, another interview uli sa kanya, kasi hindi pa nakontento, nag-interview uli. Parang Q&A nga yung nangyari. 2 beses siya in-interview. Tinignan yung kamay niya and then yung paa.
kung may mga kulay and mahaba. So, ang arte ng ganyan, magpaganyan guys, wag kayo kasi perfectionist yan and nagpapiano yan malala. Wala yang sasayanging oras. Lahat yan aanuhin sa'yo, ipapagawa sa'yo. Pero, hindi rin natin masasabi na lahat ng interview pa lang malalaman mo na mabait kasi may iba na nagiging plastic. Kasi, marami na silang terminate. So, ang hirap na nila makakuha ng katulong and ang inaasahan nila na makakakuha sila is galing Pilipinas. Kasi yung mga Pilipinas na katulong is, alam mo yung talaga, porsigido na pumunta dito. Pero yung mga nandito na ayaw na nila tanggapin yung mga ganyan. So, porsigido yung mga taga Pinas na makuha or ma-hire. Kaya, yung mga bad na mga amo, doon sila sa Pinas kumukuha ng katulong, mga first timer pa kinukuha ng mga yan, para makakuha sila. Kasi yung mga dito, hindi na, ayaw na talaga. And lumalaban na yung mga nandito, hindi na yan nagpapatalo, kaya ayaw din nila. Gusto nila mga first timer, kasi first timer pwede nilang kawawain. Pero yung first timer naman, pag matapang, ay break contract agad. Katulad nung iba, isang buwan pa lang nag-break contract na, pero sayang kasi, dito na tiisin na lang konti, makabawi lang konti, makabayad ng utang, makaipon kahit 2 buwan na sahod, pwede na umuwi pagkatapos. So, ganun yung iniisip ko nung nakaraan. Nung nakabayad ako ng utang, so okay na. Pag na-terminate ako, okay na. Tapos, nagsimula na ako magpatayo ng bahay, ng bahay, magbili ng materyales. Sabi ko, ay, 1 taon muna. Wait lang, 1 taon muna matapos ko lang tong bahay. So, ngayon, tinitiis ko yung dito. Kasi iniisip ko, tapusin ko muna yung bahay. Ayan. So, may iPhone pa akong gustong bilhin. Visit! Ayan. So, yung sahod ko kasi sa YouTube, nabibili ko siya ng mga shopping ko. And then, minsan, nabibili ko ng gamit sa bahay. And yung Shopee, 3 yung binabayaran ko sa online. Yung Shopee ko, 1,300 yan every month. Ano ko pa yan matatapos? October. And then, nag-loan ako sa GCash. And then, yung babayaran ko every month, 750 kasi 5,000 ata. Or, 5,000 yung niloan ko. And then, next is, yung Shopee loan. Nag-loan din ako doon ng 5,000. Hindi ko alam kung bakit nag-loan ako ng time na yun. Wala naman akong gustong bilhin. Tinry ko lang i-activate, and then, ayun, binigyan ako kaagad. So, ngayon, nagbabayad ako ng hindi ko naman gusto. Ayan, to 750 din yon. So, marami akong binabayaran, kaya kailangan ko munang magtiis dito. And so far, okay naman sila kahit papano. And then, maaga na din sila nagpapasahod simula nung siningil ko. Kailangan lang pala, guys, pukpukin 1 beses para naman matauhan. So far, ganun, depende talaga. Pero, yung instinct nyo is i-follow nyo kapag feeling nyo talaga na salbahe. Huwag nyo na ituloy. Kaya yung si Irish na subscriber ko, feeling niya talaga salbahe yun. Hindi niya talaga tinuloy. And meron siyang next na interview. And nung time na yun, matanda din ata yung aalagaan niya. Pero may food allowance siya. So, yun yung tinanggap niya. So, kayo guys, mamili din kayo minsan kung... Pero yung iba talaga is gustong-gusto na talaga makaalis, makatrabaho. Kaya, pero pag kayong hindi naman kayo nagmamadali and okay pa naman, chill, so pwede kayong mamili katulad ng girlfriend ng kuya ko or ng asawa ng kuya ko. Maraming binibigay sa kanya na job offer. Doon siya nag-apply sa sa Kings. Ayan, so puro newborn. Ayaw niya ng newborn, kaya hinihindian niya. So, okay lang na mamili ka as long as meron ka. Bubuhay ka naman kahit na okay lang yun na mamili ka as long as alam mo na may trabaho ka and you can afford. Katulad ko, pwede akong mamili nung time na yun kasi meron akong trabaho. Pero, ewan ko, but gusto ko din, para din sa akin siguro to. Kaya yung 2023 ko is the best year for me. 2021, yun yung December 17, inano kami ng Odette. Yun yung parang nag-New Year kami na hindi ganun kasaya, walang masyadong handa. Hindi katulad dati bongga kami pag New Year. Ayun, hindi kami masyadong nagluto and medyo nalungkot kami kasi maraming nasira, especially ako, maraming nasira na yung tindahan ko, lahat-lahat. So, malungkot kami. 2022, yun yung time na nagbabangon pa lang ako. Yun yung time na I work really hard para mabalik uli yung mga nasira ng Odette. And 2023, decision ako na pumunta dito. I try my luck. And 2023 is the best year for me.
so far. I think hindi man sa love life kasi parang na out of love na ako ngayon, Char. Parang hindi na ako nakakaramdam ng pag-ibig. Mas nararamdaman ko yung love. Nasasaktan ako pag pamilya ko, mama ko, and yung pamangkin ko, ayan. Sila yung ano ko na nasasaktan ako. Pero about love, di ba ako mapapaiyak dyan? Ayan, so napaka-ano ko dyan, napakatapang ko. Kaya nung nakaraan, may video ako and shinare ng kapatid ko dun sa wall niya. And may lalaki na nagsabi na type niya daw ako, gusto niya daw ako makilala. So sabi ko sa kanya, meron ka bang benefits? Meron kang SSS Pag-ibig, PhilHealth? Ang gago din, sabi, meron. Sinend pa guys yung copy ng PhilHealth niya kung magkano hulog. Security ata yun sa Manila, magkano hulog, yung Pag-ibig niya. And sabi niya, yung PhilHealth daw, pinaprocess niya na daw. Punyata talaga, seryoso yung joke ko. Tapos sabi ko sa kapatid ko, lulukuhin ko to? Try ko to? Sabi ko ganon. Sabi ng kapatid ko, maawa ka naman, taga-atin yan. Sabi niya ganon. Wag mo namang anuhin yan, taga-atin yan, inaano mo pa eh. Alam kasi ng kapatid ko na, ako, hindi talaga, isang beses lang ako nasaktan, yung sa ex ko lang, ayun lang. Pero the rest parang, ang ano ko na, ang player, hindi naman player, pero napakamanhid ko na, and sa relasyon na pinapasukan ko, hindi ako parating lugi, ganun. So, hindi ko lang alam, masyado akong nag-e-enjoy pa ngayon sa pagiging ganto ko. Mamaya makarma talaga ako sa kalokohan ko. Ayan, so guys, ayun lang. Ano pa ba yung i-share ko? Wala na, naubos na yung check ko. Ayan, so thank you so much for watching. Bye-bye.